XL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Tacloban City Mayor Alfred Romualdez hindi napigilang mapaiyak sa pagharap sa Senado habang isinasalaysay ang karanasan sa bagyong Yolanda. Nanindigan, pinayuhan siya ni DILG Secretary Mar Rojas na magbitiw na lamang sa pwesto matapos ang kalamidad. And he answered me and told me that you have to remember, we have to be very careful because you are a Romualdez and the President is an Aquino. That's why it came out, the lumabas na issue na pinaparesign daw ako. And I corrected that, hindi ako pinaparesign. NDRRMC kinumpirmang halos 6,000 na ang patay sa bagyong Yolanda. Mga empleyado naman ng Department of Labor and Employment binigyan ni Pinoy ng 10,000 bonus sa ika-80 anibersaryo ng kagawaran. Pagtanaw ng estado ng pasasalamat ay naipapakita lang sa bonus. Pasensya na medyo kakarampot. Sana naging 12,000 man lang, 1,000 naman. Dahil sa sunod-sunod na oil price increase, big time na dagdag singil sa pasahe inihirit o ihihirit ng transport group. Hindi lamang po akto ang mga nakapaloob doon sa petitioner, kundi sama-sama po kami na nagpahiwatig po. Balitang negosyo, ang DTI muli pong binalaan ang mga shopping malls na magbebenta ng substandard Christmas lights. Balitang world, main opposition party sa Thailand sabay-sabay na nag-resign. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News. Mga kasama, si Father Nick Lalog. O Diyos, Ama naming mapagmahal, ngunit naming pinupurit at salamatan sa iyong walang hanggang kabutihan at kadakilaan. Higit pa rin nangingibabaw ang bigay mong buhay at biyaya sa aming lahat sa gitna ng trahedyang dulot ng bagyong Yolanda. Ngunit matidin po ninyo, Panginoon, na hindi namin naiwasang maiyak at manlumo araw-araw habang parami ng parami ang bumabantad sa aming mga kwento at larawan ng kasawian at kamatayan. Opo, Panginoon, may mga pagkakataon kami nag-aalinlangan sa iyong katapatan. Pero higit sa lahat, Panginoon, matid po namin ang marami naming kasamaan, hindi lamang sa aming mga magulang at sino paman, kundi pati laban sa kalikasan. Kaya't kami patuloy ninyong tulungan na palaging sundan at tularan ang iyong anak na aming Panginoong Hesus. Sa katunayan, bago pa man dumating ang mga pagsubok na ito, naroon si Jesus na naunang nagpakasakit at namatay sa krus para sa amin. Dagdagan po ninyo ang aming lakas at tapang upang huwag kalikuran ang aming mga kalbaging pasal sapagkat walang ibang paraan tungo sa makabuluhang pagbabago kundi sa daan ng krus. Sa krus lamang tunay naming malalaman na higit sa pagkain tubig, pag-ibig at pagdanay ang kailangan. Hindi lamang tirahan at higaan ang inaasahan, kundi ang aming kaisahan. Kaya naman po aming Diyos, Ama, kami iyong tulungan. Bigyan niyo po kami ng tapang karatagan magsama-samang maglakbay, magsama-samang umahon at bumangon, magsama-samang tumungo kay Kristo sa tuwing na pagpapalitago. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito'y aming hiling sa iyo, O Diyos Ama, sa ngalan ni Kristo. Amen. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man
Buhay Pilipinas. Tanghali po ng Lunes ngayon, December 9, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Obera. Naman si Weng de la Peña, tayo ay live sa DYHB 747, Aramen sa Bacolod, DWNX 91.1, Aramen sa Naga, DXRS 918, Aramen sa Ligao, at DZRC 873, Aramen sa Legazpi. Live pa rin international. Via Ustream, search RMN Manila, WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Napayak habang nagkukwento mga kasama sa Senado si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez kaugnay sa nangyaring kalamidad noong Yolanda. Anya hindi siya nagkaroon ng pagkukulang at sapat ang kanilang preparasyon pero talagang napakalakas ng bagyong dumating sa kanilang lugar. Inisa-isa rin ni Romualdez ang napakarami niyang hiniling sa pamahalaan na hindi naman napagbigyan bagkus pati ang kanilang chief of police ay tinanggal sa posisyon sa gitna ng nangyayaring kalamidad. People were feeling frustrated seeing all these military planes and trucks, and yet yung mga patay nila nakatabi nila, yung mga naririnig ng boses na pwede pa may rescue, there was never ever any rescue up to today. So immediately that was our problem, and then constantly as the days went on, I was asking for support, more foot soldiers to scour the area so we can now, one, secure the places, conduct a rescue of these people. I was never given that. In fact, I mentioned to the President and I mentioned to the Secretary of the DILG that I was asking that the police force of Tacloban City be augmented, and yet hindi na augment yung security ng Tacloban City, tinanggal pa yung Chief of Police. Sinabi rin ni Mayor Romualdez na inutusan siya ni DILG Secretary Mar Rojas na sumulat kay Pangulong Noynoy Aquino para aminin ang kanyang kabiguan. The Secretary, Mar Rojas, called for a meeting, the Vice Mayor and the Councilor, and asked me and told me in that meeting that we have to legalize everything here. Then I asked him, what is to legalize here? Well, this is a gray area that the national government is coming here and doing all this. And then I told him, why is it illegal? As far as I know, the President is the President of the Philippines and he's also President of Tacloban City. I do not see anywhere in the law that you need a letter, an ordinance from me for you to come in and do what you're doing. Ngunit tininaw din ni Romualdez na hindi naman siya pinagbibitiw sa posisyon ng Pangulo. Tacloban City Mayor naglabas ng hinanakit sa national government. Kasama natin sa Balita Live si Grace Mariano. RMN Report. Matinding samanga ng loob sa national government ang inilahad ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na sa ginaganap ngayong briefing ng Congressional Oversight Committee para sa umiiral na batas. Ito yung the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Inihayag ni Romualdez na hindi nagpabaya ang local government. Ilang araw daw bago ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda, naging mahigpit din ang koordinasyon nila sa mga volunteer. Inilikas kaagad ang mga tao, pati koordinasyon sa civic groups, at palagi nagpupulong ang Provincial Disaster Coordinating Council, pero sadyang malakas ang bagyo. Taliwas sa akusasyon na siya ay nagkaroon ng pagkukulang, iginiit ni Romualdez na hindi siya nagpabaya. Napaiyak pa ito ng matindi ng ikwento na maging ang kanyang mag-iina inakalang patay na dahil hindi na rin niya nagawang asikasuhin pang mga ito na huling nakitang sakay ng kotse na lumulutang din sa baha. In 45 minutes daw naglaho na at wala nang makitang lupa o lansangan, puro tubig na lamang, bangkay, mga debris, bahagi ng mga wasak na infrastruktura ang nakikita. Ayon kay Romualdez, nagmakaawa siya ng tulong mula sa national government, pero ang nais pa daw ni DILG Secretary Mar Rojas magkaroon pa ng resolution para sa curfew, wala na nga lahat, sira na mga opisyal ng konseho na biktima din. Sinabihan pa daw siya ni Rojas na mag-ingat dahil Romualdez ang apelyido niya at ang Pangulo ay isang Aquino. Nakiusap siya sa puwersa ng militar na madagdagan, 25 pulis lang ang nakakapagtrabaho noon, pero ang nangyari, sinibak pa nga ang hepe ng pulis sa Tacloban. Ang sabi naman ni Senator Antonio Trillanes na siyang chairman ng Oversight Committee para daw patas kay Rojas, iimbitahan nila ito sa susunod na pagdinig para sagutin yung mga ikinuwento ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez. Lumalakas din ngayon ang mga panawagan na rebisahin itong Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Mula dito sa Senado para sa DZXL 558, Grace Mariano, sa Top RMN. Radyo mo Nationwide. Headlines.
Isang buwan matapos namang tumama sa Visayas Region ang bagyong Yolanda, pumalo pa sa halos 6,000 ang kumpirmadong patay sa Super Typhoon. Na-record po ng NDRRMC, sumampa na sa 5,924 ang mga namatay matapos ma-recover ang 128 pang mga bangkay sa Tacloban. Nakapako pa rin sa 1,779 na mga nawawala hanggang ngayon. Samantala, nasa 35.5 billion pesos na ang halaga po ng pinsalang naitala sa bansa matapos sa gupitin ng bagyo. Pinuri naman ni Pangulong Noynoy Aquino si Labor Secretary Rosalinda Baldos. Ngayon din ang buong ahensya sa mahusay nilang performance. At bilang regalo, ibibigyan ni Pangulong Aquino ng 10,000 pisong bonus ang bawat isang empleyado ng DOLE. Bagkus, kada may tatanong ko sa kanya, halos nauna na yung sagot bago sa tanong. Maski gaano kabigat ang problema po, nandyan siya, hindi ho nasa likuran ko, nasa tabi ko, kung minsan nasa harapan ko. At handa ho harapin, maski naman, talaga pong team player, wala na tayong masasabi ko, hindi, Linda, wala kang karapatang nabangbitiw sa serbisyo bago sa akin. So ako po yung bababa sa pwesto, June 30, 2016. Siguro pwede ka na mahuli sa akin ng mga July 1. Pero sa totoo lang ako, no, hindi naman niya magagawa lahat kung hindi sa pagtutulungan, pagdadamayan ng buong pamilya ng DOLE. Kaya na nga po, ang pagtanaw ng estado ng pasasalamat ay naipapakita lang sa bonus. Pasensya na medyo kakarampot. Sana naging 12,000 man lang, 1,000 naman. Binopang sinabi ng Pangulo na nakipagtawaran pa siya kung hanggang 10,000 lang talaga ang pwedeng ibigay na bonus sa mga kawani ng DOLE. Problema lang ho yung batas na nag-authorize in 1990 whatever pa ho, 3,000 lang nakalagay doon. Sabi ko, ganito na lang ba? Pwede natin ilagay hanggang plus 7,000. O sige kako, hanggang dito na lang ba talaga? Pero na nga, so ang sagad doon na naipagkalob natin sa iba para pare-parehas naman, walang tampuhan, 10,000. Pero pagbalik ko sa opisina, kailangan papareview na po natin kay ES, sa Chief Presidential Legal Counsel at saka Secretary of the Budget na baka pwedeng revisitahin muli, revisahin yung batas na nag-authorize sa Pangulo sa pagdedeklara ng bonus. Samantala, nangako naman si Secretary Baldos na patuloy nilang ipapatupad ang mga reformang sinimulan nila para makalika ng sapat na trabaho sa mga Pilipinong walang hanap buhay. Patuloy namin sinusulong at napaka-konkreto ang resulta. Una sa lahat, yung tulong namin para maging very stable ang investment climate sa bansa at sana mang mag-i-invest dito kung napakagulo ang ating labor front. So yung mga reforma niya na kailangan very cooperative, labor and employment relation, nagawa namin yan. Bahagi yun na pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino at interview ng RMN kay Secretary Rosalinda Baldos ng DOLE. Plano maghain naman ang petisyon sa Miyerkules sa Land Transport Group para hilingin sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang dagdag singil sa pasahe sa gitna po ng panibagong oil price hike. Sa interview ng RMN kay ACTO President Efren De Luna, target umano nila ang karagdagang na 2 pesos sa salukuyan pong minimum fare na 8 pesos. Po ay magpapile ng petition sa araw po ng Miyerkules at hindi lamang po akto ang mga nakapaloob doon sa petitioner, kundi sama-sama po kami katulad po ng UTAC, Altudap at pong tinatawag natin na iba pang grupo na nagpahiwatig po. Kaya araw po ng bukas ay magkakaroon kami ng meeting at yan po ay tatalakayin at sa pag-meeting na yun ay gagawin namin ng petition at isasangit po namin sa araw ng Miyerkules ng umaga. Ang panibagong petisyon ay hiwalay sa 50 centimos sa provisional fare increase na nilang inihirit sa LTFRB. Nangyari po ngayon ay alam po naman natin na nung mga nakaraang taon po, nauso po yung provisional rollback. Nung nagkaroon po ng provisional rollback na nagbaba ang presyo ng langis, ay kami po kahit walang public hearing ay binaba namin ang pamasahe namin para magkaroon ng benefit ang taong bayan. Pero ngayon po naman ay tuloy-tuloy at pagbulusok ang pagtaas ng presyo ng langis. Kaya ang lumalabas po rito ay pinag-aralan po namin na yung amin pong pinahiram na ating sa mga kababayan ay makuha muna namin yung provisional increase para lamang yung 50 centavos na pinahiram namin. RMN News Negosyo. Kasama nagbanta naman ang Department of Trade and Industry na tatanggalin nila ng permiso ang mga shopping malls at iba pang establishmentong mapatutunayan nagbebenta ng mga substandard Christmas lights. Bukod dito ayon kay DTI Consumer Welfare and Business Regulation Group Head Attorney Victorio Mario Di Magiba, kakasuhan din ang mga mall at saka pagmumultahin ng hanggang 150,000 pesos. Ano lahat ng manufacturer o importer ng Christmas lights ay kailangan pumasa sa mga panuntunan ng Bureau of Product Standards Product Certification Scheme. RMN News Abroad.
Sabay-sabay na nag-resign ang main opposition party sa Thailand bilang bahagi ng kanilang protesta laban sa pamamahala ni Prime Minister Yingluck Shinawatra. Ayon kay Democrat Party spokesman Chavanon Intalacom, hindi na nila masikmura pa ang pamamalakad ni Shinawatra kaya't mas minabuti na lamang nilang mag-mass resignation. Noong nakarang linggo, nagkaroon ng malawakang kilos protesta sa Bangkok laban sa gobyerno ni Shinawatra na natigil lamang para sa kaarawan ng hari. Live tayo mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig ang RMN News Nationwide ngayong tanghali na Lunes, December 9, 2013. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyong naging panahon. 20 na lang ba? 20. Days to go? Lapit-lapit na kung 20 O 19. 16. 16? Ayan. 16 days to go. That's right. For Christmas. Salamat po muli sa inyong naging panahon sa amin. At kasama niyo po sa serbisyo publiko, Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12, 18. That time